Sa probinsya ng Guangxi, kung saan matatagpuan ang libo-libong napakalalaking bundok na nakakalat sa malawak na kapatagan. Sa gitna ng mga mapanganib ngunit kahangahangang taluktok, nakatayo ang kulto ng Guanyong. Taglay nila ang malulupit na demonic arts at mga misteryosong ritual ng pagsamba sa mga demonyo. At sa labas makikita ang grupo ng mga tao, na mabilis na sumusugod sa isang binata na nakatayo sa kanilang harapan. Sapagkat naniniwala sila na dapat siyang wasakin. At siya ang pinuno ng mga kulto. Tinitigan niya ng malamig ang lahat na gustong kumalaban sa kanila. At sinasabi niya na paparusahan niya ang mga ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito, at sabay-sabay na sumugod patungo sa kanya. Siya ang pinakamalakas na master ng martial arts. Sapagkat nakamit niya na ang pinakamataas na sining ng Panginoon ng mga demonyo. Sa tulong ng sining na ito, kaya niyang talunin ang sinumang estranghero sa kanyang teritoryo. At makikita ang pinuno ng mga kulto, na sumugod ng napakabilis, kasing bilis ng kidlat, kung saan mabilis niyang pinaghihiwa ang katawan ng kanyang mga kalaban. At ang mundo ay tinatawag sila, bilang ang demonic cult. Kung sakaling makarating sila sa Central Plains, tiyak na lulubog ang mundo sa malalim na kaguluhan at kapahamakan. Gayunpaman, si Jagat Qiang, panganay na anak ng pinuno ng Murem Union, ang siyang nakapagpatuwid sa mga tao sa tamang landas. Tinuring siya bilang kanilang batang pinuno. Noon pa man, si Jagat Qiang ay kinikilalang batang bituin dahil sa kanyang talento. At ang lahat ng naroon ay bumati sa kanya sa pagtatapos ng kanyang nag-iisang pagsasanay. At tinatawag siya nila bilang ang kanilang vice leader. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagulat ang binata, dahil hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita sa harapan niya. Magalang na lumuhad ang mga kabataan sa kanyang harapan. At dito na magsisimula ang ating kwento sa isang malaking gusali ng Great Martial Alliance. Ay makikita si Jagat Qiang at ang apat na gwardiya na magalang na bumabati sa isang matanda na may mataas na katungkulan. Si Jagat Qiang, panganay na anak ng pinuno ng Murem Union, ay tinaguri ang 10 strike finisher. Dahil kaya niyang tiisin o kontrahin ang kahit anong combat technique sa loob ng 10 palitan ng suntok. Dahil dito, nagsimula siyang ituring bilang isang pinakabihasa at pinakamapanganib na martial artist. Habang si Jagat ay kinilala ng marami bilang isang pambihirang henyo sa sining ng pakikipaglaban. Ang mundo ng mga mandirigma ay nasa bingit ng matinding kaguluhan. Sa loob ng alyansa, mga pukana at tunggalian sa kapangyarihan ang patagang nagaganap sa anino ng pamunuan. Samantala, ang mga madidilim na sekta ay nagsanib puwersa upang buuin ang Union ng Madidilim na Sining, isang banta na nagbabadyang gibe ng buong alyansa. Sa kasamaang palad, nadamay ang binata sa agos ng kaguluhang pampulitika. Sa kanyang pagkadismaya, siya ay nalasan bago pa man sumapit sa edad na 30. Sa mga sandaling iyon, nakahiga ang binata sa mamasamasang lupa. Ilang saglit pa, iminulat niya ang kanyang mga mata at napasigaw sa sakit. Napatigil siya, hindi maunawaan kung nasaan siya. Makalipas ang ilang segundo, pinilit niyang bumangon mula sa lupa. Dahil sa sakit, automatikong napahawak siya sa kanyang tiyan. Pagkaraan, bumalik sa kanya ang mga alaala, iniisip kung hindi ba siya namatay dahil sa lason. Nabahala siya dahil inisip niyang panaginip lang ang lahat. Ngunit muli siyang napasigaw at napangiwi habang dumadaloy ang kirot sa kanyang katawan. Nakaluhod sa mamasamasang lupa, malalim ang kanyang paghinga, at nakatitiyak siya'y namatay na. Napabuntong hininga siya, iniisip kung siya ba'y dinukot. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang buhay pa siya. Ngunit bigla siyang napatigil at tumingin sa paligid. Dahil napansin niyang may mga kumikislap na bola ng liwanag, na nakadikit sa mga dingding. Sa isip niya, tiyak na dinukot siya ng isang mayaman at makapangyarihang organisasyon na kayang maglagay ng ganoong uri ng dekorasyon. Pinaghihinalaan niya ang Jekyll Clan, Mount Hua Sect, at maging ang Dark Arts Union. Napakaraming maaaring nasa likod nito, hindi mabilang kahit sa lahat ng daliri. Ngunit hindi na rin ito nakapagtataka, dahil sa lahat ng kaguluhan ngayon sa mundo ng martial arts. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung may nais na saktan siya, ang anak ng pinuno ng Union. Di nagtagal, nakakita siya ng 100 palabas, ngunit tuluyan itong nakaharang at sarado. Gayunpaman, may liwanag ng araw na pumapasok sa mga siwang. Habang naghahanap siya ng iba pang paraan,
napansin niya ang isang kakaibang bag na puno ng grain pellets, sapat para magsilbing pagkain sa loob ng ilang taon. Dahil dito, napagtanto niya na marahil ay hindi siya planong patayin ng mga dumukot. Bukod pa rito, may sapat na hangin na pumapasok mula sa mga bitik ng bato, kaya't malamang ay balak din siyang palayain sa tamang panahon. Sa ngayon, kailangan niyang ituon ang pansin sa pagbabalik ng kanyang lakas. Kaya nagsimula siyang mag-meditate, tinutukan ang pag-ikot ng kanyang panloob na enerhiya. Lahat ng ito'y upang, kapag dumating ang panahon, pagsisihan ng mga umatake sa kanya na iniwan nila siyang buhay. Maya-maya lang, habang siya ay abala, bigla niyang napagtanto na kahit anong gawin niyang pagme-meditate ay walang nangyayaring resulta. Tila epekto pa rin ito ng lason. May kakaibang pakiramdam siya sa kanyang katawan, kaya kailangan niya munang uminom ng tubig. Kanina pa kasi siya nauuhaw at nakakasagabal na ito sa kanyang konsentrasyon. Ngunit laking gulat niya nang mapansin na mayroong isang bukal ng maiinom na tubig sa lugar na iyon. Lumapit siya at nagpas siyang maghilamos. Napabuntong hininga siya dahil sa lahat ng nangyayari. Pagkatapos niyang panasan ang kanyang mukha gamit ang sariling kamay, bigla siyang tumingin sa tubig at laking gulat niya nang makita ang kanyang refleksyon. Sa pagkabigla, hinampas niya ang tubig, marahil iniisip na siya ay namamalik mata lang. Sinubukan pa niyang sumisid, baka sakaling nagkamali siya ng tingin. Ngunit pagkaahon niya, ganoon pa rin ang nakita niya, walang pinagbago. Sa isip niya, hindi ito ang kanyang mukha. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung sino nga ba ang taong ito. Mariin niyang hinawakan ang kanyang mukha, iniisip kung kaninong katawan siya napunta. Di nagtagal, bigla niyang napagtanto, siya ba ay lalaki o babae. Kaya agad niyang sinuri ang sarili upang malaman kung ano nga ba talaga siya. At nang makita niya ang sagot, nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto na siya ay isa pa ring lalaki. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita niyang mas lumaki ng doble ang kanyang pagkalalaki kaysa dati. Sandali niya itong pinilit iwaksi sa kanyang isipan, dahil hindi pa ito ang tamang oras para sa ganoong bagay. Ngayon ay malinaw na sa kanya na ang katawan na kanyang gamit ay hindi na ang dati niyang katawan. Napakarumi ng panloob na enerhiya ng katawang ito, at hindi niya maramdaman ang bakas ng sarili niyang martial art. Kaya't nagtaka siya kung kaninong katawan siya napunta, ngunit kahit anong isip niya, alam niyang hindi niya agad makukuha ang sagot. Bagamat likas siyang kalmado at isang bihasang martial artist, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong uri ng pagkawala. Ngunit alam niyang kailangan niyang buuin ang kanyang sarili. Kahit na mabangis at marumi ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, ang mahalaga ay nananatili pa rin ito. Batid niya na hindi siya dinukot, kundi napadpad ang kanyang isipan sa katawan ng isang taong kasalukuyang nagsasagawa ng nag-iisang pag-iinsayo. Dahil dito, nagpasya siyang maghanap ng mga bakas. Nagsimula siyang maglibot sa loob ng kuweba. Habang naglalakad, napansin niya ang isang guhit sa dingding. At hindi nagtagal, nakakita pa siya ng iba't ibang imahe na nagpapakita ng samot-saring teknik sa pakikipaglaban. Tila higit isang siglo na ang mga guhit na ito, subalit malinaw pa rin kung ano ang kanilang ipinapakita. At doon niya natuklasan ang sining na pinag-aralan ng dating may-ari ng katawan. Nang makita ito, napagtanto ni Jagat na isa itong tunay na malupit at pambihirang teknik. Kaya tinatanong niya sa kanyang isipan kung sino kaya ang lumikha ng mga teknik na ito. Kaya nagpasya siyang gayahin ang galaw na nakita niya. Sa simula, inisip niyang ang sining na ito ay maaaring pagmamay-ari ng Dharma. Subalit, agad niyang napagtanto na masyadong malupit ito para sa ganoong katuroan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang madilim na diwa, sa buong buhay ng manlalakbay ay hindi siya nakatagpo ng ganoong kagilahil-alas na sining ng pakikipaglaban. Maya-maya, natuklasan ng binata ang palatandaan na nagsasabing kamatayan, muling pagbangon, na ang kahulugan ay ang isang mortal ay maaaring lumakas lamang kung mauunawaan niya ang panganib. Isang mensahe itong iniwan ng tunay na nagmamay-ari ng katawan. Tiyak na ang kawawang nilalang na iyon ay namatay dahil sa labis na panloob na enerhiya, na damaloy sa maling mga daluyan ng katawan. Kinailangan ng batang tagapagmana ng angkan na sundan ang pinagmulan, kontrolin ito hanggang sa tuluyang maging ugat ng kanyang katawan ang enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng mga imahen, natuto ang may kakayahang mandirigma, na binigyang kahulugan ang lahat gamit ang kanyang sariling bait.
Nagkamali ang dating nagmamay-ari sapagkat ang sining na ito ay sadyang nilikha upang wasakin ang lahat ng bagay. Ngunit kahit na ito'y isang malupit na katuroan, tunay itong karapat-dapat tawaging sining na humahamon sa langit. Kaya't sinubukan niyang padaluyin ang enerhiya sa kanyang buong katawan. Biglang nagliyab ang kanyang kamay, isang pulang enerhiya ang damaloy dito, parang nag-aalab na apoy. Ngunit hindi ito karaniwang init, kundi lakas na nagmumula mismo sa kanyang katawan. Kasabay nito, habang nakapikit ang kanyang mga mata, mula sa kanyang noo ay damaloy pababa ang enerhiya, sinusunog ang lahat ng bars sa kanyang mga ugat ng kapangyarihan. Ang kanyang isipan ay nakatuon, at ang kanyang katawan ay unti-unting nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang bigat at lakas na damaloy sa kanyang mga binti. Kumikislap ang mga linya ng enerhiya, parang kidlat na gumagapang pababa. Sa wakas, matagumpay niyang napaikot ng maayos ang chi sa kanyang buong katawan. At sa sandaling iyon, tumindig siya at nag-alab ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang puso ay lumabas ang isang nakakasilaw na pulang liwanag, na worry apoy na nagbigay buhay sa buong paligid. Ang kanyang anyo ay parang isang nilalang na isinilang muli mula sa kadiliman. Makalipas ang ilang taon ng kanyang pagsasanay, ang lalagyan ng pagkain ay halos maubos na. Kumuha siya ng isang pirasong berdeng pellet. Nang makita niya ito, napaisip siya, halos maubos na ang kanyang supply. Tinatanong niya ang sarili kung ilang taon na nga ba ang lumipas. Pagkatapos, siya ay umalis at naglakad-lakad sa paligid. Nakita niya ang iba't ibang uri ng martial art na nakaguhit sa dingding. Sinabi niya, sa wakas, na-master ko na ang lahat ng teknik mula sa mga guhit na ito. Ngunit para sa kanya, ito'y isang kahihiyan, sapagkat nagtatapos ang mga guhit bago ang ika-10 antas ng karunungan. Nangangamba siya na baka hindi na niya maabot ang Grand Mastery. Kahit nasa ika-9 na antas pa lamang siya, naabot na niya ang transcendenting estado, lagpas pa sa karaniwang antas ng kahinaan. Hindi lamang iyon, nakapagtipon na rin siya ng halos 4 na buhay na halaga ng chi. Ang pagkakulong niya sa kuweba ay hindi isang sumpa, kundi isang pagpapalang nakatago sa anyo ng kapahamakan. Sinabi niya, bagaman natutunan at naisagawa ko ang estilo ng pagsasanay ng hindi nagampanan ng ritual ng pagiging alagad, yumuyuko ako sa iyo bilang tanda ng aking taos-pusong pasasalamat sa karunungang ipinagkaloob mo. Hinding-hindi ko malilimutan ang iyong mga aral, at ipinapangako kong ay alay ang aking sarili sa landas ng kabutihan. Pagkaraan ay bigla niyang naalala ang kanyang ama. Bagamat pinamunuan nito ang buong mundo ng martial arts, tiyak siyang malalampasan niya ito balang araw, pati na rin ang banal na monghe ng Shaolin. Ngunit isang estilo ng martial arts na nagmula sa di mabatid na pinagmula ng hindi niya kayang higaitan, kahit sa buong buhay niya. Kaya't mula sa sandaling ito, ipinangako niyang pararangalan at kikilalanin ang walang pangalang lumikha ng mahiwagang estilong ito bilang kanyang tunay na guro. At bilang isang taong naglalakad sa landas ng katarungan, kahit manginig ang langit at bumukas ang lupa, ang pasya ng batang Panginoon ay kailanman hindi magbabago. At siya ay nagpakilala ng maayos. Sinabi niya na siya si Jagat Yang, at iyon ang kanyang panata. Pagkatapos ay nagpaalam siya at tumalikod patungo sa labasan. Subalit, wala pa ring palatandaan na may magbubukas ng pintuang iyon, kaya't nagpasya siya na mismo ang kikilos. Dahil dito, inipon ni Jagat ang kanyang panloob na enerhiya para sa isang malakas na hampas. Habang siya ay naghahanda sa pag-atake, iniisip niya na wala na siyang dahilan upang manatili pa roon. Ang kasalukuyang lakas niya ay halos nagsisiguro na hindi siya basta-basta matatalo. Kahit pa isa sa 10 pinakamalakas na mandirigma ng Murem ang hamarang sa kanya, tiyak na malinaw ang magiging kahihinatnan ng laban. At makikita ang malakas na atake ni Jagat na tumama sa pintuan, dahilan upang magkaroon ito ng malalim na bitik. Dahil sa matinding impact, maririnig sa labas ang malakas na tunog na nagmumula sa loob ng kuweba. Di nagtagal, biglang nadurog at sumabog ang pintuan ng kuweba. Doon makikita ang seryosong si Jagat na walang kahirap-hirap na binasag ang pintuan. Pagkawasak ng pintuan, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha, kaya napilitan siyang takpan ang kanyang mga mata. Sinabi niya na matagal na panahon na ang lumipas mula noong huli siyang nakakita ng liwanag, kaya't kinakailangan pa ng kanyang mga mata ng oras upang makapag-adjust.
Maya-maya, pinilit niyang tumingin sa kanyang harapan. Nakita niya ang malalaking puno na nakapaligid sa kanya. Kasunod noon, nalanghap niya ang sariwa at malamig na hangin sa labas, at narinig ang mga huni ng mga ibong lumilipad sa paligid. Ngunit bigla siyang nagulat dahil sa kanyang nakita, isang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi ng puno. Agad niya itong nilapitan at marahang tinapik-tapik sa balikat upang gisingin. Sinubukan niyang magtanong at sinabi na kailangan niya ng tulong. Ang lalaki ay medyo nalito nang bigla siyang ginising. Ngunit nang tumingin ito ng maayos, biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Tinitigan siya ni Jagged na may halong pagtataka, habang ang lalaki naman ay tila pinoproseso pa sa kanyang isipan kung sino talaga ang binatang nasa kanyang harapan. Nang tuluyan niyang mapagtanto kung sino si Jagged, siya ay biglang napabalikwas at napasigaw ng malakas. Hindi siya makapaniwala kung paano nangyari na ang binata ay nakalabas mula sa kuweba. Sa pagkakita ni Jagged sa ganoong reaksyon, inisip niya na baka pipi ang taong ito. Para sa kanya, tila isang malaking kamalasan na ang unang taong nasalubong niya, dahil wala man lang itong maitutulong sa kanya. Dahil dito, napakamot na lamang si Jagged sa kanyang ulo. Kaya tinanong niya ang lalaki kung ano ang kanyang problema. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot nang makita ang binata. Pagkatapos ay bigla itong lumuhad habang umiiyak at humihingi ng tawad para sa kanyang hindi mapapatawad na kasalanan. Nagsusumamo siyang patawarin siya ng binata. Naisip ni Jagged na baka inakala ng lalaki na isa siyang bandido, dahil sa kanyang anyong sira at kaawa-awa matapos ang mahabang pagkakakulong. Kaya't pinakalma niya ito at sinabi, "Hindi kita sasaktan. Hindi ako bandido." Ngunit habang nanginginig pa rin sa takot ang lalaki, tinanong niya si Jagged kung kagagaling lang ba niya sa kuweba ng 10,000 demonyo. Nang mapagtanto niyang tama ang kanyang hinala, bigla niyang pinukpok ang kanyang noo sa lupa at nakiusap na patayin na lamang siya. Pinakalma muli ni Jagged ang nanginginig na lalaki at tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Subalit kahit ang banayad na tapik ni Jagged sa kanyang balikat ay napakalakas para sa dukhang nilalang, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nagulat si Jagged nang makita niyang walang malay ang lalaki. Sinabi niya sa sarili, kakaiba, ano ba ang kanyang kinatatakutan? Pagkatapos ay humingi siya ng tawad dahil nagdulot siya ng takot dito. Gayunpaman, siya man ay nakadama ng pangamba, kaya nagpasya siyang umalis. Mayroon pa siyang mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Maya-maya ay nagsimula siyang maglakad sa kagubatan. Hinawi niya ang isang kawayan na nakaharang sa kanyang daraanan. Ngunit paglabas niya ay natigilan siya sa pagkabighani ng masilayan ang isang napakalaking sekta na nasa kanyang harapan. Nang makita iyon, nagpasya siyang lumapit. Habang papalapit siya, naramdaman ng isang bantay ang kanyang presensya mula sa malayo. Agad nitong sinabihan ang kanyang kasamahan at itinuro ang direksyon. Doon ay makikita si Jagged, tahimik at seryosong nakatitig sa kanila. Bigla niyang naramdaman ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kanila. Sa isip niya, ang mga bantay ay mga bihasang mandirigma, kaya nagtaka siya kung anong klaseng lugar ito, na kahit ang mga bantay ay napakalakas. Dahan-daang lumalapit ang mga ito. Nang makita niyang papalapit na ang mga bantay, ipinagpalagay niya kung kailangan niyang lumaban. Ngunit salungat sa kanyang inaasahan, sabay-sabay na yumuko ang mga bantay bilang pagbati sa batang Panginoon at tinawag siyang, ang pangalawang pinuno. Binati nila si Jagged sa matagumpay na pagtatapos ng kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, natigilan si Jagged sa labis na pagtataka, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, magalang na lumuluhod ang mga bantay sa kanyang harapan. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang karatula. Doon niya naunawaan kung anong kulto ang kanyang napasukan. Nabigla at naguluhan si Jagged nang mapagtanto na ang katawan na kanyang napasukan ay ang Young Master ng grupong tinatawag na The Shining Light Cult, isang misteryosong samahan na nagtatago sa kailaliman ng daan-daang bundok. Sinasabing ang sinumang pumasok sa lugar na iyon ay hindi na muling makakalabas. Tinatawag ng labas na mundo ang samahan na iyon na isang demonic cult. Ngunit ang mga mandirigmang nagpapakita ng paggalang ay tinatawag siyang kanilang pangalawang pinuno at sinalubong siya na parang isa na rin sila. Posible kaya na ang katawan na ito ay kabilang sa kanila. Hindi yun maaaring totoo, sapagkat siya ay anak ng pinuno ng Great Martial Alliance, isang buong buhay na tagasunod ng matuwid na landas. Paano siya magiging pangalawang pinuno ng isang demonic cult?
Nagmadali siyang lumakad pasulong nang tawagin siya ng isang bantay at magalang na nagtanong, "Natapos mo ba ang iyong pagsasanay mag-isa sa loob ng kuweba? Ibig sabihin ba nito na lubos mong napag-aralan ang Heavenly Demon Style?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Jagex sa pagkabigla. Sa isip niya, ang lumikha ng teknik na pinag-aralan niya ng ilang taon, ang ipinangako niyang sambahin bilang tunay niyang guro at binigyan niya ng malalim na paggalang sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay siya rin pala ang nagtatag ng demonic cult, si Qianma, ang tinatawag na Heavenly Demon. Hinawakan niya ang damit ng bantay at mariing sinabi, hindi ito totoo." Habang sinasabi iyon ay napaiyak siya, hindi matanggap ang katotohanan na siya ay kabilang na sa demonic cult. Sinubukan siyang pakalmahin ng iba pang bantay, ngunit si Jagex ay lubos na naguguluhan. Iniisip niya na palaging sumusunod siya sa daan ng kabutihan, paano niya natutunan ang isang marahas na sining mula sa demonic cult? Paano niya tinanggap ang Heavenly Demon bilang kanyang tunay na guro? Kung siya man ay muling nabuhay, bakit bilang pangalawang pinuno pa ng demonic cult? Sa labis na pagkagulat at pagkalito, biglang nawalan ng malay si Jagex. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.